Mama Colleen. Ako po si Yan. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Yan. I just wanna share yung tungkol sa ex ng partner ko na lagi pa rin pong nagpapapansin sa partner ko ngayon. I know po na it's difficult for her, lalo na at first boyfriend niya ito o first love. At nagtagal po sila ng 7 taon. Kaya nga lamang po, Mama Colleen, parang wala naman na sa lugar ang kaniyang ginagawa. Simulan ko po kung paano kami nagsimula ni Chan. Hindi niya tunay na pangalan. Mama Colleen, galing po akong Davao at bagong break up ko pa lang sa naging online boyfriend ko noon na isang foreigner. Kaya nag-decide po ako na magpunta na lang ng Manila at makipag-meet up sa nakilala kong bakla na naging kaibigan ko na rin online na makakatulong daw sa akin na makapagtrabaho dito sa Manila. Na yung kasama sa work na ino-offer niya, kasama na yung stay-in doon. So bilang heartbroken ako, talagang napagdesisyonan ko na sige, magtatrabaho na lamang po ako sa Manila. Wala po akong kakilala sa Manila, pero nakipagsapalaran talaga ako dahil no choice naman na din po ako na umuwi sa amin. Dahil na rin po sa family problems. Pagdating ko po ng Manila, pagpunta ko sa bahay ng naging online friend ko, akala ko po talaga bakla siya. Pero hindi pala. So ending, hindi po ako naging komportable. Kaya umalis po ako. Agad-agad akong nag-book ng angkas. Noong mga oras na yon, to be honest, hindi ko po alam kung saan ako pupunta dahil biglaan lang po ang lahat. Iniisip ko na lang sa bus terminal na lang ako matutulog. Kinausap po ako ng rider kung saan daw ako kasi mali-mali daw ang PIN ng ibinook ko. Oh, no! Bigla po akong nahiya dahil napag-antay ko pala siya ng matagal. Tapos halatang naiinis na siya dahil ang tagal na po namin sa highway, hindi ko pa rin po alam kung saan ako pupunta. Maya-maya pa nag-suggest po siya sa akin na bakit hindi na lang ako mag-hotel. Inamin ko sa kanya na hindi po sakto ang pera ko. Tinakot pa nga niya ako na naku baka ma-hold up ka dyan. May dala ka pa namang maleta tapos babae ka pa. Hanggang sa tinanong ako ng rider kung okay lang ba na sa bahay na lang po muna nila ako mag-stay. For some reason, pumayag naman ako. No mga time na yun kasi feeling safe naman ako sa kanya kasi mukhang mabait naman si rider. Akala ko pa nga bata pa siya, mga 18 years old. Hanggang sa dumating na kami sa kanila, ina-expect ko sa bahay nila masikip, yung mga kwarto, double deck. Pero again, pagdating namin doon, naayos naman pala yung bahay nila. Nasa 2nd floor yung kwarto niya at kwarto ng kuya niya. Pagbaba ko sa motor, nasa gate na yung mama niya. Kinabahan ako tapos sinabi niya sa mama niya na, "Ma, kaibigan ko nga pala." Nag-hello ako. Super thankful ako nung gabing yun dahil ramdam ko na safe naman ako. At alam kong hindi niya ako nanakawan. Pagpasok ko sa kwarto niya, malaki din naman. May isang kama nga lang. Hindi naman ako nakakaramdam ng ilang na magtabi kami sa kama. May distansya naman po at malayo kami sa isa't isa. Hindi po kami makatulog noong mga oras na yon kaya nagkwentuhan na lamang kami. Kinilala niya ako at ang dami niya
na pong itinatanong tungkol sa akin. Again, naging komportable po kami sa isa't isa. Nang bigla niya akong yakapin. Sabay binawi rin niya at humingi ng sorry at tumalikod na. Pero ewan ko ba, Mama Colleen, nakaramdam ako ng kakaibang feeling. Kaya ako naman po ang yumakap sa kanya. Kinabukasan, hinatid niya ako sa Cubao Terminal. Sinundo ako ng isang nakilala ko sa online. Babae din at tutulungan niya raw ako makahanap ng work with stay-in uli. Bago siya umalis, tinanggal niya yung kanyang face mask at hinalikan niya ako sa cheeks. Medyo nakaramdam ako ng lungkot, pero nilalabanan ko lang yun, Mama Colleen. Kasi bakit? Iniisip ko na lang na we are just strangers. At naka one night stand ko lang siya. Hanggang dun lang yon at hindi na kami magkikita pa. Ay opo, Mama Colleen, nang gabing yun, may nangyari sa amin ni Chan. Pero, iniwan ko po yung maleta ko sa kanila gawa na nahihirapan na ako na magdala ng maleta. Konting damit na lang ang dala ko. So naisip ko rin na may chance pa din na magkita kaming dalawa. Hanggang sa ibinigay niya po sa akin yung kanyang Facebook at hiningi niya yung number ko para in case daw ng emergency, tawagan ko siya kasi concerned daw siya lalo na wala akong kamag-anak dito sa Manila. Nagtuloy po ang meet-up namin nung lumipat na po ako sa may Caloocan. Sa gabi, sinusundo niya po ako, namamasyal po kami para masanay raw ako sa Manila. Super saya ko po na nakilala ko siya dahil bukod sa may libre ng load, meron pa akong libreng angkas. Ang angas mo, girl, ah. Isa pa, hindi niya po malimutan yung nangyari sa aming dalawa. Well, kami pong dalawa, to be honest. Hindi po kami naka-move on. Kaya po, the next meet-up namin, dinadala niya na po ako pauwi sa bahay nila at yes, may nangyayari. Ang dami namin na pag-usapan at nagsimula na po siyang mag-open up tungkol sa buhay niya. Nakaka-break up niya lang. Tapos minsan naman naging kabit din siya ng babae na may asawang pulis. Oh, no. Shinare niya rin sa akin na marami na siyang naging babae at baka daw ma-disappoint ako sa kanya. Sa totoo, wala po akong masagot that night. Hanggang sa nagkasundo kaming dalawa na hanggang FUBU lamang ang magiging relasyon namin. No more, no less. So eto na nga, Mama Colleen, FUBU lang ang aming nagiging relasyon. No more, no less. Pero isang araw, nung umaga na nag-ML siya, meron siyang kaduwaw na babae na bigla kong pinagselosan. Oh, no! Hanggang nakita ko yung phone niya na panay ang ring, pero hindi niya po sinasagot. Hanggang sa hindi ko na napigilan na mag-open up kay Chan ng aking nararamdaman. Opo, I am falling for him. At nagulat ako dahil pareho na daw pala kami ng feelings para sa isa't isa. So from being tsorbahan lang, we both agreed na totohanin na namin ang meron sa aming dalawa.
And yes, officially, may label na talaga ang aming relasyon. Kami na ni Chan bilang mag-boyfriend at girlfriend. August 5 ng gabi, nag-chat ako sa kanya. Pero wala siyang reply. Oh, no. Hanggang may nag-chat sa akin at sinabing, kabit daw ako. Tinawagan ko yung nag-chat na ito at dito ko nalamang nasa inuman pala siya kasama yung kaniyang mga tropa. August 5. August 6, hindi ko na po siya makontak buong araw. Iyak ako ng iyak. Kaya naglasing na lang ako kasama ng mga roommate ko. Sabi pa nga ng roommates ko, wag na daw akong umasa. Dahil nga baka may jowa daw talaga si Chan na iba. At baka nga, pinaasa lang ako ni Chan sa wala. Mama Colleen, iyak lang ako ng iyak. Natatakot, nangangamba na baka hindi totoo si Chan sa akin. Hanggang maya-maya lamang po, nag-ring yung phone ko. Siya ang tumatawag. Humingi siya ng sorry at nag-blackout lang daw sa kanila na saktong lowbat yung cellphone niya. Sinabihan niya ako mag-prepare na daw ako dahil susunduin niya ako at mag-uusap daw kaming dalawa. So excited po ako na nagbihis. At dahil gawa nga na sobrang lasing ako that night, sabi ko sa utak ko, pagdating ni Chan dito, susuntukin ko siya. Sasampalin at tatadyakan. Pero alam mo, nung dumating po siya, para akong baby na umiyak sa tuwa at excited na niyakap siya. Pagdating na po namin sa bahay nila, kinausap ko siya at hiningi ang kaklaruhan sa lahat ng aking katanungan. Doon niya kinuwento sa akin na kakabreak nga lang nila ng ex niya at inassure niya ako na hindi raw ako kabit and not even a rebound. Mahal niya naman daw ako pero hindi pa niya magawang i-public ang relasyon naming dalawa dahil baka ano daw ang isipin ng mga tao. So, umokey ako. Mama Colleen, naging masaya naman po kami sa umpisa. Kaso po, nang tumagal na, hindi pala madali. Hanggang pinag-aawayan na po namin ang ex niya, na chat ng chat pa din, text ng text at ang daming missed call. At ang mas nagpapastress pa sa akin, yung mga friends niya, lagi pa din pong topic ang ex-girlfriend ni Chan. Oh, no! Naramdam ko na boto pa rin sila kay ex at hindi sa akin. Yung mga tita ni Chan, ayaw din nila sa akin. Para po bang sinasabi ng lahat na kontrabida ako at ako ang nagiging hadlang kung bakit hindi sila magkabalikan ng ex niya. Oh, no! Dumating po ako sa puntong sinukuan ko na siya. Nakipaghiwalay na ako sa kanya dahil nga hindi ako welcome sa mga taong malapit sa kanya. Pero paulit-ulit niya po akong sinusuyo at sinasabing ako na ang mahal niya at gusto niyang maging asawa. Yung ex na ginugusto ng mga katropa niya, ng mga pamilya niya, opo, tumagal sila ng 7 taon pero hindi niya naramdaman daw na ito na ang makakasama niya habang buhay. At sinabing tamad daw ito, hindi pang housewife material. So we give our relationship a second chance. Hanggang sa nabuntis na ako
ni Chan. Oo, mabilis ang lahat sa amin ni Chan. Pero alam ko, nararamdaman kong totoo yung pagmamahal niya sa akin. And finally, pinopost niya na ako sa social media at hindi na itinatago pa. Ang pakiusap ko lang naman sa ngayon na sana respetuhin ng mga taong malalapit sa kanila ang anumang meron sa aming dalawa ni Chana. At sana dumistansya na si ex niya, wag na sana kaming guluhin pa at hayaan na kaming maging masaya. At ganun din sa mga tita niya na wag nang magsulsol at mangbuli sa bagong karelasyon ng pamangkin nila. Hindi naman sila yung aasawahin. Hindi sila ang kasama sa buhay. Respeto. Yan lang naman ang hiling ko. Respeto. Yes, our love story is different from the usual. Nagsimula sa gabing kanyang naging pasahero. Agad na may nangyari, naging fubo, hanggang naging kami. But we will prove to them na kaya naming panindigan ang relasyon namin hanggang dulo. Lalo na ngayon na nagsisimula na ang maliit naming pamilya, na marami siyang plano para sa aming mag-ina. Lalo na ngayon na nagmamahalan kaming dalawa. Muli, ako po si Yan at ito ang aking heart to heart with the Mama Colleen. Respeto, big word, ano? Respeto, respeto, big word. Napakalaking salita na pinaka-importante sa lahat. Hindi lang po yan sa relasyon, bilang magjowa, respeto na lang bilang tao. Ewan ko ba, no? Bakit may mga tao talaga na hindi kayang ibigay yan sa kapwa nila? Di ba sabi nga sa kasabihan, do not do unto others what you don't want others do unto you? Hindi ako nabulol. Di ba? Sabi nila, do not do unto others what you don't want others do unto you. Pero bakit may mga tao na talagang grabe, speechless ako. Diba? Nakakainis lang yung ganun, diba? Na parang ang hirap. Na speechless si Mama Colleen. Ayoko na. Tama na to. Kayo na lang yung mag-advise. Pero sabi nga nila, ang respeto naman daw na earn yan. Kumbaga, wag mo i-expect o diktahan ng ibang tao na respetuhin ka. Kumbaga, kailangan mong i-earn yan, kailangan mong trabahuhin para makuha mo yun. So siguro, no, on your part, wag ka na lang siguro masyadong magmaldita. Kahit sabihin pa natin na ikaw na yung naagrabyado, kahit sabihin pa natin na parang wala ka namang ginagawang masama sa kanila, kumbaga, yung kasabihan na batuhin ka man ng tinapay, ay ano daw? Kumbaga, balik tayo dun sa kasabihan na kapag ka binato ka ng bato, balikan mo ng pagbato ng tinapay. Pero ilagay mo sa planggana para may impact. Charing! Charing lang! Oo. Hindi, ulitin ko Kumbaga, kapag ka binato ka ng bato, pinupukol ka ng masasakit na bato, balikan mo lang sila ng tinapay. Huwag kang magalit. Maging mabuti ka lang. Kasi eventually, lalabas din naman ang katotohanan kung sino talaga yung tunay na masama dito. Lalabas ang katotohanan kung sino ba talaga yung masamang tinapay dito. At tama, ikaw na rin naman ang nagsabi
na ikaw yung aasawahin, ikaw ang pakikisamahin. Kung tutuusin, wala naman talaga silang karapatan para manghimasok sa buhay ni Chan. Nagdesisyon na si Chan na ikaw ang makasama niya habang buhay. Ang alam lang ng mga kaibigan, ang alam lang ng mga tita, Chan, nakipagrelasyon siya sa ex niya for 7 years. Yun lang yung alam nila. 7 years, that is close to perfect. 7 years na feeling nila forever na. Pero hindi nila alam, baka nga sa 7 taon na yun, palagi silang nag-aaway ng girlfriend niya. 'Di ba? So, you know the truth. He knows the truth. Wala kayong dapat patunayan tungkol sa mga ex-ex na yan. So ako, instead of focusing your energy sa pag-e-entertain ng mga negatibong, alam mo yon, energy from the paligid, ang mas i-focus ninyo ngayon ni Chan is yung relasyon ninyong dalawa. Pagtibayin pa yung pundasyon ng relasyon ninyong dalawa. And never break yung mga ipinangako ninyo sa isa't isa. Kumbaga tama ka, mas patunayan mo sa kanila na hindi man magaganda yung mga sinasabi nila sa relasyon ninyong dalawa. Patutunayan ninyo na hindi kayo matitibag. Patutunayan ninyo na matibay na kayong dalawa. At this time, nahanap na talaga ni Chan yung matagal niya ng takip na hinahanap sa buhay niya. Minsan ganun daw talaga, no? Yung isang tao kapag maloko yan, darating at darating ang araw, mahahanap daw niya yung kanyang katapat. Darating yung tao na ito yung magiging rason kung bakit siya po magtitino na. Ito yung magiging rason kung bakit binigyan niya na ng direksyon yung buhay niya, hindi katulad noong araw na parang walang direksyon. Kumbaga, pwedeng ikaw yung naging liwanag niya sa madilim niyang nakaraan. Hindi man maganda, hindi man appealing yung naging simula. Kasi imaginein mo, sumama ka sa isang rider na hindi mo pakilala tapos kinagabihan may nangyari agad sa inyong dalawa. 'Di ba? Kahit sino namang makarinig niyan, parang, "Uy, grabe ka naman, girl. Malandi ka, girl." 'Di ba? Kasi ganun yung kultura natin Tayo mga babae, ang kultura ng mga babae dapat dalagang Pilipina. 'Di ba? Dapat hindi muna tayo bubuka lalo na sa unang gabi. Syempre, mahuhusgahan ka talaga. 'Di ba? Pero nandun na tayo Nandun na tayo. Ganun yung simula ninyo. But good thing, 'di ba? Good thing, ikaw naman ang pinili. Good thing, nagbunga naman yon ng maganda. So sana, magtuloy-tuloy. Kaya again, instead na mahawa ka sa pagiging negatibo ng mga taong nakapaligid sa'yo, just continue to be the good person. Yung good person na minahal ni Chan sa'yo. Yung wife material na nakita niya sa'yo na hindi niya nakita sa kanyang ex for 7 years. Sabi nga nila, wala din talaga sa tagal yan. Nasa quality yan ng relasyon mo sa isang tao. Sabihin man nila na sayang yung 7 years. Kung sa loob ng 7 years na yon, paano kung palagi lang silang nagrarambulan? Paano kung maabot na sila sa pisikalan? 'Di ba? Pipilitin pa rin ba kahit masakit na? Kaya lagi ko sinasabi na huwag tayong manghihinayang na makipaghiwalay sa isang tao, lalo na kung ang dala lang niya puro na lang pasakit sa'yo. Mas manghinayang ka na hindi mo mahanap yung tamang tao para sa'yo dahil iniipit mo yung sarili mo sa isang sitwasyon na kung tutuusin pwede mong takasan, ayaw mo lang bitawan. 'Di ba? Ganun lang yon. Umalis lang siguro si Chan sa relasyong akala niya pwede pa, akala niya panghabang buhay na, pero hindi naman pala. And you just came in the right time. Okay?
So wag ka na magalit, wag ka rin magpa-post sa Facebook. Naku, kapag kaganyan pa naman, di ba? May usap pa naman yung parinigan. Usap pa naman yung, oy, sa mga tropa nga pala ni Chan, tigil-tigilan nyo yung jowa ko hindi ko kayo inaano. Oo. So, be the good person. Huwag ka nang magkasala ng dahil lang sa kanilang masamang ginagawa sa'yo. Basta kung nananalig ka na totoo si Chan sa'yo, ina-assure ka ni Chan na ikaw na talaga, ikaw lang sapat na. At sinasabi ni Chan sa'yo, pinagsisigawan niya sa mundo na ito yung plano ko habang buhay tayong dalawa hanggang dulo, go for it. Kumbaga ipagpag mo na lang yung mga nega vibes. Kumbaga, feed them with kindness, feed them with success. That is the best revenge that you can do sa kanila. Hindi yung magpaparinig pa. Hindi yung magpo-post ka pa. Hindi yung magiging tigre ka pa. Although, aminin naman natin, nakakatigre naman talaga yung moment na yan. Diba? Nakakagalit naman talaga, nakaka-G. Pero again, yun na lang yung paalala ko. Prove to them that they are wrong. Prove to them that your love to each other is stronger than the negatron sa paligid. Okay? And congratulations, girl! Pero guys paalala lamang po sa mga ka-winner natin Huwag din tutularan yung ginawa nito ni girl Yung biglang sasama sa rider, oo, na hindi naman niya kilala. Paano kung mapunta ka sa loko-loko? Diba? Ingat-ingat din tayo, B. Huwag agad tayong sasama kung kani-kaninong strangers. Kasi baka mamaya makita ka na lang namin sa kangkungan. Totoo yun. Maaaring si letter sender natin na si Yan naging successful sa pagsama niya sa stranger nahanap niya yung kanyang the one. Sinwerte lang siya. Pero para sa iba, mag-ingat pa rin. Huwag agad-agad sumasama sa mga hindi natin kilala kasi delikado na. Lalo na sa panahon ngayon na kabilaan na po ang krimen. Okay? Okay. So yun lang, congratulations at sana nga kayo na panghabang buhay. I-claim mo yan, i-attract mo ka universe. Alam mo kung paano magiging successful ito. Ipagpatuloy mo lang kung sino ang minahal ni Chan sa'yo. Alright? Once again, that is the story of Yan dito sa Heart to Heart with Mama Colleen.